ay nasa pag-aaral pa din po tayo ng ating pong message series entitled, ano po yung series natin? I Believe. And nagkuwentuhan po kami ni Pastor last Friday yata doon. Sabi niya, nag-share niya sa amin, this is one of the longest or not the longest message series po na tinapik natin. And nakaka-12 na daw pala tayo. Nakaka-12 message na po tayo na napag-uusapan. And there's more to come pa. So, and nakaka-excite po na mabigyan po muli ng privilege. And napakabuti po ni Lord. Share ko lang po ng konti kasi for the past 2 weeks na siguro po, wala po talaga akong boses. Kakanta sana po ako eh. Wala po akong boses, pero biyaya po ni Lord ay talaga nakakamangha po. Kahapon and kanina, ganda po. Hindi ko maganda yung boses. May boses na po ako. Yung po yung maganda rin talagang pinahintulot niya po talaga na makatayo, makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is all about the church. I believe, we believe in the church. Pero bago po natin puntahan yung bagay na yan is that may mga bagay kasi konsepto or pananaw when it comes to church. May papakita ko sa yung picture. Pwede pakialam mo yung mga picture natin. Sabi po ng karamihan, pag sinabing church, ganito po kahagad yung pinipicture out or napipicture out sa mga isipan natin. Yan. Ayun pala. So yun. So may mga ano po dyan, may mga certain lugar kung saan kinuha po natin. Yan. Meron dyang church na nasa bundok, may church na nasa kuweba. By the way, nasa kuweba na bandang Tugigaraw. Yan yung nagkakamali. Church sa Tugigaraw. Ito yung typical church. May mga pew pa. Yun, kung naabutan niyo po yung mga nasa IBC natin, may mga pew pa po yun, yung mga pangupuan. Kung IBTC po kami, binubot po namin yun eh. Ngayon po, iba na yung upuan doon. Medyo modern na yun, may mga praise team na. Yan agad yung naiisip natin when it comes to church. Eh kung titignan natin yung picture po na yan, isang common thing lang po yung pumapasok sa isipan ng bawat isa. The church is a building. Yun ang naisip natin eh, no? Na ang church ay build. Pero, yun lang ang po ba yan? And ngayon po umaga, pag-uusapan natin is about the church and why we should believe in the church. Ayun po tayong lahat at samahan niyo po ako. Basahin po natin ang ating pong passage for this morning. Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Yan. So magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Okay po? Ako po ang babasa sa verse 19. Then tutugon po kayo sa verse 20. And the verse 25 ay sabay-sabay po natin banggitin. Okay po? So nakita na po ba? Amen, amen, amen. Sige po. Hebrews chapter 10, verse 19 to 25. Verse 19 ito po sabi, therefore, my friends, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, verse 20 po. And since we have a great priest over the house of God, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Verse 24. Verse 25, sabay-sabay po natin basahin. Not neglecting to meet together as it's a habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ang Panginoon po, ang madakila sa kanyang salita. Manalangin po tayo. Let's pray. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Panginoon. Kami po'y nagbamapuri at tataas ng iyong pangalan sa sandali
kami po'y dinako mo, may kalayaan kami ng sandali, Panginoon. Para minsan pa, papurihan ka. Tigil sa lahat, Panginoon, malaman namin ang mga bagay na gusto mong ipaalala sa amin. Lord, kayo po ang malayang makapangusap. Itago niyo lamang po ako sa inyong likodan. Kapahayagan mo po ang may sentro sa sandali dito. At patuloy, Panginoon, ilagat namin, malagat namin ang aming atensyon, ang aming isipan, ang aming puso sa mga bagay na may i-reveal mo po sa amin. Maraming salamat po sa mga ganito sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. So ngayon, let's see, ano nga ba, before we go dun sa pinakang text po natin, pinakang passage natin, tingnan muna po natin kung ano yung ibig sabihin ng salitang church. Okay? Let's go first kung ano nga bang ibig sabihin ng salitang church. And it is derived from the Greek word ecclesia. Okay? Na pinagsamang dalawang salita na ek, which is out, and pangalawa is kaleo, which is pag pinagsama, called out. Binigyan ng pagkakatawag o tinawag tayo in something. Sabi sa 1 Peter, sabi that we are being called out of darkness into the marvelous light ng Panginoon. Na tayo ay dating makasalanan, na tayo ay dating kaliwas sa Diyos, tayo tinawag niya papalapit sa Kanya. So, ang church pala na tinutukoy sa Bible is not the building. It's more on the person. The tao. Tao na tinawag. Tao na from makasalanan, hinango ng Diyos. Kung tayo po ay meron naalala sa ating buhay, na tayo nakipagkaisa na kay Kristo, na tayo kumilala sa Kanya, we are considered the church. So sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ang church. Tayo ang church. Ako ang church. So tao po ang pinapatutuyan ng church, sa Bible. So, yun yung ibig sabihin na ngayon, nalaman natin that ang church pala na tinutukoy sa Bible is more on of a person, not a building. Kaya tingnan natin, ano yung purpose niya? Okay, bago tayo dumako sa pinaka-text muna natin po. So, tingnan natin, ano ba yung purpose ng church? Ilang bagay lang po ito, mga tatlo lang. So, ano ba yung ano niya? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1, hanggang 12, sabi pa yan, is to what? Glorify the Lord. The name of the Lord Jesus Christ may be glorified daw sa atin. So, bawat isa, bawat tao, bawat mananampalataya, bawat church, bawat tayo, yung bawat ginagawa natin will lead to the glorification ng Panginoon. Siya yung sentro ng pagmamabuhay natin. So, ibig sabihin, kung bakit ako mabubuhay at bakit ako nabubuhay, to glorify the Lord. Ito po yung purpose natin bilang church, to glorify una. So, paano tayo mag-glorify? How do we glorify God? Ilang bagay lang po. Psalms chapter 50, verse 23. Yan, sabi dyan, those who bring thanksgiving as their sacrifice honors me. Wow. To those who go the right way, I will show the salvation. Ganda nung binanggit ng pagkakasulat niya na. Sabi nung pagsalin dyan, who gives praise, yung nagbibigay ng mapuri sa Panginoon, sabi na, it honors the Lord. Yung pagkanta pala natin, yung pagbibigay natin ng Lord, salamat. Lord, pinupuri kita sa bagay na ginawa mo. Sabi nung Psalms, it honors the Lord. Kung yung bagay na pinagbabalik natin pagpapasalamat sa Kanya, it gives Him honor and it glorifies Him. Okay, so nalaman natin, una, yung purpose ng church is to glorify God through our praises, sa ating pagpapasalamat. Okay po? Pangalawa, Romans chapter 4 verse 20. Ito yung tagpo na kung saan si Abraham, binigyan siya ng ng matinding pagkilala. Because of what? Yung kanyang pananampalataya. Okay? So,
how can we glorify doon sa bagay na yun? That we should, through our believing in God's Word, naniniwala ba tayo? Nananampalataya ba tayo? Pinangahawakan ba natin yung mga salita niya? Sabi doon, you're strong in faith as He gave glory to God. Nung lumalago sa pananampalataya si Abraham. Sino ba si Abraham in the first place? Siya lang naman yung pinangakuhaan na magkakanak at the age of 90 plus, 100 plus. Kung titignan namin sa panahon natin yung sobrang na yun, menopausal, super duper, di ba? Hindi na pwedeng makanak at hindi na pwedeng magkaanak. Hindi na naman yung pinangakuhaan. Pero sabi na, pinangawakan niya yun. Eh sabi ng Bible, it gives glory to the Lord. So yung mga bagay din po na mga pinangahawakan natin, mga promises ni Lord, na pag ina-exercise din natin yun, pinangahawakan natin, it gives glory to the Lord. Ano ba po? Through our evangelizing the Word. Sabi po, di ba mayroong to be salt and light. Maging liwanag, maging asin ng mundo. So, pag tayo nagbabahagi, pag may mga taong nakababahagian natin ng salita ng Panginoon, it glorifies the Lord. Sumunod po, hindi lang to glorify the Lord. Next is to edify each and everyone. Ano po ibig sabihin yan? 1 Corinthians chapter 14 verse 26, basahin ng class. What should be done then, my friends? When you come together, each one has a hymn or lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. Nagpapalakasan, itinataas para ma-build, lumago ang bawat isa. May bawat kakayanan tayo, may bawat meron tayong natatanging abilidad na dapat natin maibahagi sa iba. Last Friday po, nakakatuwa po at nagbalik po yung aming men mentoring in the world. Tama po ba? Men mentoring. Maturing pala. Men maturing in the world. So, bumalik, it's something that dapat ina-exercise din natin. Kasi mahalaga po yun na nagpapalakasan tayo. Nagbabahagian tayo ng kaalaman ng mga bagay na hinahamon sa atin at hinahamon tayo ng Panginoon. Kasi it edifies us. At bilang church, yun po yung isang gawain natin. Not only to glorify the Lord, but also to edify, mapalakasan, building up. Ano pa po sumunod? Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Sabi po dyan, the gifts He gave were the some would be apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Verse 12, to equip the saints for the work of the ministry, for building up ulit, ulit yung word, the body of Christ. Kaya po natin yung word na equip. Ihanda, mahanda, hasahin. Tayo din pong church, meron tayong gampanin na tayo ay dapat mag-equip. Sabi nga, di ba, study to show ourselves worthy. Di ba? Kailangan din tayong equip, nahahanda, natututo, at may natututunan. Dito tayo bilang church. Hindi lang po yun. 2 Peter chapter 3, verse 18. Ano po sabi dyan? But grow in the grace. Wala siya. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and today and of eternity. Ano yung sinasabi dyan? To grow. Lumago saan? Sa biyaya ng Panginoon, saan pa po? Yung pagkakaalam natin sa Panginoon. Hindi lang sapat na malaman lang natin ang hanggang kaligtasan na. Dapat merong paglago pa. Meron pa tayong mas malaman pa. At kailangan natin lumago. Sabi nga, hindi lang gatas ang kinakain natin. Dapat karne na. Diba? So, ganoon din po tayo. So, bilang mananampalataya, bilang church, we need to glorify the Lord, to edify each
everyone. Pangatlo, to provide fellowship. Hebrews 10:24. Next na. Alam niyo po ba, the word fellowship, sa iba kasing salin, ang ginamit na word dyan is yung meeting together, sa ibang salin, fellowship. Anong ibig sabihin po ng fellowship? In the original language, ang ibig sabihin po niyan, koinonia. Usually, ginagawa po natin every Wednesday. Ang tawag po doon, intimate, gathering, fellowship, malalim na pagtitipon-tipon. Sabi mo, hindi naman pababayaan. Bakit? Bakit natin kailangan pababayaan yun? Kasi in the first place, we are not designed to be alone. Kaya nga sabi, kanina po nagkakaroon sa Sunday school namin, lahat daw ng ginawa ni Lord is good. Tama. Everything na ginawa ni Lord is good. Pero meron lang not good na sinabi sa Bible. It is not good that the man to be alone. So hindi disenyo at hindi dinisenyo ng Diyos na ang tao ay mag-isa. Walang fellowship. So it is an encouragement na sinasabi sa atin from the creation pa lang, dapat meron kang fellowship. At tayo bilang church, hindi ka dapat nag-iisa. Hindi dapat tayo nag-iisa. Dapat may kasama ka. Dapat binibilong mo yung sarili mo, yung sarili natin. Kasi hindi yun yung design natin. Kaya maraming napapahamak, kaya maraming, sabihin natin, umibigay sa pananampalataya kasi maraming pagkakataon, pinipilit nilang harapin ang marap ng mag-isa. Pero hindi yun yung design natin. That is not your design. That is not our design na mag-isa. May kasama ka. May kasama tayo. Which is tayo bilang church. So ngayon po, nakita na natin, nalaman natin yung kahulugan ng church, yung purpose ng church. Ngayon, tako na tayo doon sa binasa natin. Kailan natin yung maikling background about the church. So, settle po sa atin po yun that ang church is not the building. Hindi building yung tinutukoy na church sa Bible. It's more on tayo. Ano po nila sa Panginoon. So ngayon, tingnan natin yung bagay na pinag-aralan natin o binasa natin kanina, which is book of Hebrews chapter 10. Pero bago ko basahin yun, bago natin tingnan yun, meron akong kwentong meron daw isang bata na yung bata na to isang araw, umattend siya ng Sunday school na late siya. And so, pag-attend ng Sunday school, nag-start na sila, yung teacher niya, nababother na late, hindi naman siya usually na late. And nakapusangot pa yung mukha na kasi mama. Nilapitan nung nagka-Sunday school teacher. Bakit? Na-late ka, tsaka bakit ka malungkot? Nagsabi yung lalaki, sabi, dapat di naman talaga ako mag-church ngayon. Kaso, nandito ako. Ba't ka nandito? Ba't ka rin pala magpunta ng church? Kasi yung tatay ko, sabi na mag-church ka. Instead na may gagawin kang iba. Kasi dapat gagawin niya daw, mangingisda siya. So dapat mangingisda na lang ako eh. Hindi na lang ako mag-church dapat. Kaso nga yung tatay ko, sabi yung tatay ko, mag-church ka. So, di maganda, sabi nung teacher, na nandito ka sa church na kasama na. So, pinaliwanag naman ba ng tatay mo kung bakit mahalagang mag-church ka? Sinabi niya naman sa akin, kaya niya ako pinapunta sa church, kaya sabi niya, wala daw sapat na kain para panghuli ng isda, kaya mag-church ka daw. Makukuha niyo po yung mamaya. Pero the main thing is that minsan nagiging main reason natin yung bagay na pag-attend, umattend, dapat taong umattend.
Kasi kung titignan natin, yung word na ginamit ko dyan is the word neglecting, forsaking, pinapabayaan, huwag pabayaan, dapat tinitignan, dapat ino-observe, dapat ginagawa. So, ganun po ba talaga yung puntong gustong sabihin ng Book of Hebrews natin? Na tayo, kung titignan natin, baka magkasala talaga ako. Kaya kailangan ko talagang i-observe to. Para di po tayong maligaw, tignan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero bago yun, tignan natin yung background ng Book of Hebrews. Bakit ba sinulat in the first place yung Book of Hebrews? The Book of Hebrews was written sa mga Hudyong Kristiyano. Okay, Jewish Christian. So, dinisa nyo sa kanila ito. Na kung saan, yung mga Kristiyano to is struggling, discouraged, hurting, wandering to the point of asking what I have gained in following the Lord. Kaya ito yung background background ng Book of Hebrews. Ito yung mga mananampalataya na kung saan nag-i-struggle, discouraged, hurting, and to the point of asking the Lord what I have gained in following Jesus. Na kung saan, in some of us, baka nandun po tayo sa ganang sitwasyon. You are hurting, you are discouraged, and you are beating to the point na, Lord, may natapala ba ako sa pagpiling mo sa iyo? Yun yung background po nila. Na kung saan, sabi nila, yung mga Hebrews, yung mga sa Book of Hebrews, that they say, ano naging ko? Anong napala ko? Ito napala ko. Persecution, pain, rejection, oppression, even to the loss of friends, material goods, which sa atin, kung iisipin po natin, parang yung pinaisip ko. Maraming nag-persecute sa akin ngayon, nag-church na kasi ako. Maraming nag-oppress sa akin, maraming nag-reject sa akin. Yung dati kong friends, di na ako friends. Or to the point, ang daming nawala sa akin. Maging yung resources ko, yung pera ko, yung lakas ko. Yun ba yung napala ko sa pagsunod sa Panginoon? Yun yung background ng mga Jewish Christians sa Book of Hebrews. Tapos kung titignan natin, parang nandun ako. Parang ganoon din yata yung sitwasyon ko. Discouraged ako, ang daming struggling ako, hurting ako. And ito yung nakikita kong nangyayari sa akin, ang daming nag-reject, persecution, nakasaktan ako, in pain ako, ang daming nawawala. So yun ba? Yun, ganun ba? Kaya, in this book, they been reminded na hindi you are being, sabi niya, may naging kang mas more than pa yan. Hindi yung negatibo, bagkus mas higit pa yung ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Na kung saan may warning siya na kung kakaligtaan natin, na kung kakalimutan natin, mas malaki yung mawawala pa sa iyo. So nakita niyo po yung background po ng Book of Hebrews po. Na kung saan yung mga mananampalataya sa Book of Hebrews, struggling, in pain, discouraged. Sabi natin, puro negative na sila. Pero pinaalalahanan sila na sumulat ng Book of Hebrews na mas naging pa kayo masigit dyan. At pinaalalahanan sila na pag tayo tuluyang nalayo sa Panginoon, marami pa ang mawawala sa iyo. Mas malaki. So, kaya in this chapter 10, binanggit na yung word na yun. Not neglecting the assembly, the gathering, the fellowship. So, atas tayo ng verse 9. May mga bagay siya pinapagawa ko sa atin. Pero bago natin makita yun, bago natin maisip yun, minsan kasi, nakatingin kagad tayo doon sa not neglecting, ito, to do. Ganito gawin mo, ganito gawin natin. Okay po yun, maganda po yun. Pero kung titingnan natin yung chapter 10 na yan,
may gusto munang ipaunawa sa atin yung sumulat. Nauna natin tingnan. Not doing the list na dapat natin gawin, because tingnan muna natin kung ano yung meron tayo. Sabi nga, you can even discuss what we need unless you know what you have. Hindi daw natin maunawaan kung ano yung bagay na dapat natin gawin hanggat di natin nakikita, naunawaan kung ano yung meron tayo muna ay pinagkalooban. Before we go doon sa salitang neglecting or do not forsake the gathering, the fellowship, tignan muna po natin kung ano yung mga bagay na ibinigay ng Panginoon. Dalawa lang po ito. What we have and what to do. So doon muna po tayo. Ano ba yung meron po tayo? Verse 19. Paano mo ako nagpwede sa text natin? Ano ba sabi sa verse 19 po? Sabi dyan, therefore, my friends, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus. Bigyan natin ang kahulugan po yan. We have confidence to enter the holy places. Alam niyo po ba in the Old Testament, when it comes to worship, pagsamba, hindi po basta-basta ang pagsamba during that time. Merong veil po kasi yun may harang. Ang makakapasok lang po doon, yung karapat-dapat or the priest. Sila lang yung pwedeng mag-offering. Sila lang yung pwedeng magbigay ng handog sin offering. Sila lang. Paano pag may sakit yung priest during that time? Di mo may bibigay yung offering mo ngayon. Kaya nung napako si Jesus, yun yung napunit. To the point, may kanta pa nun, di ba? He tore the veil. Giving the way na saan? Pwede ka nang pumasok. And that's confidence na pwede na natin gawin. May kalayaan na tayo anywhere, anytime sa Panginoon. Binigyan niya ng daan, nagkaroon ng way. And to the point, yung Panginoon yung naggawa ng paraan para magkaroon tayo ng access sa Kanya. So it's more on just kasi pupunta lang ako. It's more than that. Kasi kailangan lang pupunta hindi. Kung makikita natin, may isang gumawa ng way para ikaw ay makapunta. May gumawa ng paraan para maka-experience tayo ng pagsambang malaya. Which is ang Panginoon. Ginawa niya ng malaya yung pagkakataon na ikaw ang makasamba sa akin. Wala na yung veil na harang. May access ka na agad sa akin. So yun isang bagay na yun. We have the confidence. Meron tayong katiyakan na lumapit sa Kanya. Pangalawa na po. Verse 21. Paano nga na ako nagpito? Saan po na yung verse 22? And since we have a great priest over the house of God. Binanggit po din yung priest. And we have a great priest in the person of the Lord Jesus Christ. Alam po ba ang trabaho ng priest during the Old Testament? Trabaho po nila, sila po yung intercessors, tagapamagitan. Kung ako ay may ilalapit sa Diyos, sila yung naging way. Ilalapit ko yung offering ko, ilalapit ko yung sin offering ko, ilalapit ko yung anything na gusto kong ihandog sa Panginoon. Ang naging tagapamagitan, ang priest. Kaso nga lang yung mga priest sa Bible, yung mga taong naging priest sa Bible, nakapalitan, namamatay, nawawala. So, sabi natin, hindi tumatagal. Pero the Lord Jesus Christ, He is our panghabang buhay na priest. Siya yung naging way natin, siya yung tagapamagitan natin, and always
stage sa atin. Hindi na kung kani-kanino tayo lapit. Direkta na ka, Panginoon. Di ba? Yun yung bagay na isa-isip natin na wala na kung ano-ano pa, kung kani-kanino pa. Diretso na sa Panginoon. Siya yung tagapamagitan natin. Okay? Siya yung naglapit sa Diyos sa atin. So yun yung mga bagay na meron tayo. Meron tayong confidence, meron tayong great priest na ipinagkaloob lahat yun ng Panginoon. Yun yung meron tayo. So ngayon, let's go doon sa what to do. Ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat natin gawin? Tatlong bagay po ito. Verse 22. Basahin mo natin verse 22. Sabi dyan, paso mo ng konti yan. So, let us approach with true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Okay. So, ano ba sinasabi dyan? Sa ibang salin po kasi may ginamit na word dyan eh. Drawing near. Let us draw near sa Panginoon. Alam mo kung sabihin ng drawing near at coming, yung pagpunta. May pagkakaiba po yun eh. Ang isang bagay na pagkakaiba nila, yung drawing near is something meron tinatawag na commitment. May effort eh. So may effort naman yun, nag-isip ko ng maaga. Hindi yun. It's more on it's more on choosing to do. It's more on meron kang pagpapasyang ginagawa. Meron kang bagay na dapat kong gawin ito kasi ito ay dapat kong gawin. Lalapit ako sa Panginoon hindi lang dahil nakasanayan ko na. Kasi may bagay akong ilalapit sa Kanya. May bagay akong ipapabuhay, may pagpapasalamat sa Kanya. Bilang church, yun yung kailangan natin sa isip ko. Bilang church, yun yung kailangan natin gawin. Na meron tayong pagpapasyang lumapit lagi sa Panginoon. Sabi ko nga po kayo sa Sunday School po. Meron tayong freedom to choose. Meron tayong freedom na piliin kung ano yung gagawin natin sa bawat araw. At hindi po yung inalis ng Diyos sa atin. And we're so blessed. Ako, natutuwa ako. Kasi some of mga inibitahan ko, nandito sila eh. Pero meron silang pagpapasya na, pupunta ba ako hindi? And isang bagay na gusto ng Diyos na makita sa atin, that we decide, pupunta ba ako hindi? Meron tayong pagpapasyang gagawin. Meron tayong pagpapasya na piliin na gawin yung bagay na paglapit sa Panginoon. So yung bagay na yan, we should draw near to the Lord. Yung paglapit na kasi kailangan mo lumapit sa Panginoon kasi pinagpasya mo lumapit sa Kanya. In the first place. Yun yung maganda dito. Hindi lang po yan. Not only to draw us near, pangalawa, let us hold fast our faith. Ano po ibig sabihin ng hold fast? Di papatinan. Di mag-waver sa ating pananampalataya. Discourage po tayo. In faith po tayo. May pinagdadaanan po tayo. Hold fast sa pananampalataya meron po tayo. Kasi in the first place, hindi naman po mawawala yun. Mapamananampalataya, hindi mananampalataya, may problema po. Pero ang kagandahan po, meron tayong inaasahan. Meron tayong pwedeng pagkuhanan ng lakas. Meron tayong pwedeng pagsadinggan. Yung kaiba natin sa hindi mananampalataya eh. Last week po, nagaling po ako doon sa isang patay. And yung namatay po na sa malapit po sa akin. And kung tinitignan ko po sila, may kalungkutan. Sabi nga ito daw sabi, let us mourn. Pero, makikita mo yung kalungkutan nila, pero meron pa rin kapayapaan.
Eh kung isipin mo, bakit gano'n? Namatay ang nanay. Pero may kagalakan pa din. May bagay pa din na nakakangiti pa din sila. Kasi isang bagay na pinapaalala sa atin na tayo mananampalataya, meron ang dapat paghawakan. May panginahawakan. Which is ang Panginoon yun. So hold on to it. Yung pananampalataya mo, tibayan. Discourage ka, in pain ka, daming gumugulo sa isipan natin. Hold on to your magkapatpatinan. And nakakaabunan, isang bagay na nakakamanga sa Panginoon. Bago ka lumapit, siya na yung maglumalapit sa atin. Siya na yung unang, sige, lapit ka lang. And so magandang example po nito. Maalala ko po din, nakakatawang experience po to. Siguro maalala to din sa Dennis. Siguro 4 years, 3 years ago, nagkaroon po ng fellowship po yung mga pastor. To the point po, nagkaroon ng sa kubo nila pastor yun. Meron po itong event na parang nagsisibing-sibing po eh. Ako po, basically, laking probinsya po ako, pero di ko alam bakit allergic ako sa swimming pool. Hindi sa tubig. Alert, ayaw ko po. So, habang nandun po sila, naiisip ko na eh. Sabi ko, magkakalikon ito. So, umaalis na po ako. So, to the point, umaalis na ako doon. Malam ko lahat ng mga pastor po, mga younger pastor din, kahit mga older, nandun sa pool. So, in short, nakakahanapan na po. Hinahanap po. Hinahanap po yung Pastor James. Sige, join ka. Hindi po ako marunong lumakoy. Tuturuan kita. Tuturuan kita. Ano po isang basic na tinutuloy sa akin? Tumalong ka. Tumalong ka, yun muna sabi. Tumalong ka. Basically, sinasabi niya, hawa kita, control kita. In the same way, when it comes to the Lord, talon ka! Lapit ka lang! Ay problema. Mas kaalis na nga ako, Lord. Tatago na nga ako, Lord eh. Inakasulit ko lang sa sarili ko, lapit ka lang dito. Dito ako nakalalis ko lang. Eh, yun isang bagay na dapat natin pinahawak. Hold fast into your hawakan niyo pong mabuti. Huwag tayong magpatinag. Kasi mas dakila yung meron po tayo. Greater is He that is in us than in the world. Mas higit po yung meron tayo. Paalala ko lang po sa inyo, mas higit po. Basta kanyang problema, mas higit po. Yung pinagkatanan mo ba sa mas higit po. Yung meron ako ngayon sitwasyon, mas higit po. Sabi niya po sa salita niya, greater is He that is in you. The question is, nasa sa atin ba ang yun? Baka man, kaya tayo nalilito, naliligaw, o ginagawa ko ng Panginoon. So magandang paalala yun. Kailangan natin ang yes. Kasi bakit? Higit siya. So hold on to your faith. Pangatlo po, ito na yung sinabi na sa verse 24. Paano nga ako ulit yun? Basahin na. Tignan natin po. So ipapos po ako ng verse. Yeah. Yes. Simula sa verse 24. Sabi dyan, and let us consider how to provoke one another to love and good deeds. Verse 25. Not neglecting to meet together as it is a habit of some. Dalo na lang po muna ako. Pag nakikita niyo po agad yung not neglecting, medyo na pa siya eh. Pero sa King James po kasi, sa ibang version, ang ginamit na word, forsaking. Kung titignan po natin kagad in a connotation, medyo parang negatibo kagad eh, no? Pinabayaan. Pabaya.
ganun agad yun eh. Walang pakialam, parang ganun agad yun eh, no? Bigat naman, parang bigat naman agad. Parang ganun pa talaga yun. Pabaya, parang ganun yun eh. Parang ganun yung sasabihin. At tingnan mo natin yung, ano mo natin yung ano, disregard mo natin yung word na yan. Tingnan natin yung positibong bagay. Eh, positibo po din. Verse 24, yung word na, let us consider. Ano yung consider natin? The word consider there, it means excite one another, encourage one another. Kaya bilang church, tayo po ay to excite each and everyone. Uy, nandito si kapatid! Yes. Hindi si kapatid. Hindi yan. And to encourage, may nakita ko si kapatid ngayon. Encourage ako. Diba? Yung makita ko si Axel, encourage ako. Si mga taga sa amin, nandito sila. Encourage ako. Kasi Titarde nandito. Kamigot pa yan. Encourage ako. Si Brother Levy, encourage ako. And the rest na sa atin, makita lang po namin, it gives encouragement, excitement, wow. And sabi, i-consider daw natin yung bagay na yun. Na yun yung dapat ginagawa rin bilang church. Kasi, background ulit. Ano yung background ng mga Hebrew Christian? Discouraged, in pain. May mga pinagdadaanan, gulong-gulo na yung isip. And maaari, yung katabi mo ngayon, yung nasa harapan mo ngayon, yung nasa likod mo, yung katabi mo ngayon, pinagdadaanan din. And makita ka lang, yung ngiti mo lang, kanina, di ba, sa yung ngiti, di ba? Makita ka lang, yung presensya mo, di ba? At lalo na pag inabukan ka pa ng kape na may tinapay. Diba? Strawberry jam. Ang gandang encouragement. What I'm saying is that, i-consider natin yun. Kasi, nakakapagbigay ka ng encouragement, kahit tumayo ka lang, ngumiti ka lang, makasama ka lang namin. Makasama lang natin ang bawat isa. It gives encouragement. Ano po rin yung background nila? Discourage. Ano yung background nila? In pain. Ano yung background nila? Ang daming problema. Ano yung background natin ngayon? Ano yung sitwasyon nyo ngayon? In pain pa kayo? Discouraged pa kayo? Nagugulibihan pa kayo? Kailangan ng encouragement. Kailangan natin yan. Kaya na sinabi, yung word na, do not forsake the gathering, the fellowship. Kaya nyo pabayaan. Kasi yung kapatid mo, yung kapatid natin, may pinagdadaanan niya ngayon, maaari may pinagdadaanan niya ngayon. Isang kalakasan niya na, sabi ko nga kayo sa small namin, yung tapik lang, ang sarap mo eh. May tumatapik lang sa'yo. Yung kahit alam mo naman na inis o kapatid, wala siya may tutulong sa problema mo. Pero yung tinabigan ka na gano'n, sarap mo. Diba? Lalaro, yung tuto ko na, kaya mo yan. Diba? Mamili lang kayong papakakapig sa inyo, baka mas malaki sa inyo. Pero hindi nga sa inyo, masarap po yun. Masarap yung sa feeling na may tumatapig na lang. Kasi we'll never know kung ano yung pinagdadaanan ng tao na yan. Sila nga dito eh, pinicture out lang discouraged, in pain, kung ano na naiisip nila. To the point, they question, ito ba'y nakapala ko kay Lord? Maaaring nandun na din tayo sa sitwasyon na gano'n. Na ano ba nakapala ako kay Lord? Diba? Pero it's, tayo bilang church, we need to consider it. Consider in a sense na nakakapagbigay encouragement ka. Nakakapagbigay kalakasan ka. Nakakapag-uplift ka ng spirit.
Meron pong old joke na sinabi sa akin. Sabi nga nila, sa ayaw mo man at sa gusto, kapitbahay mo na yan sa langit. So ngayon pa lang, mahalin mo na yan. Sabi nga to the point, masterin mo na yung yan. Kasi, in the first place, yan na din ang mga kasama mo. Yan na din ang kasama mo, yan na din ang katuwang mo. Kasi bakit church tayo eh? Church ka. We are isang katawan lang tayo eh. Ang pinakaulo sino? Si Lord. So kung sino magpapalakas sa bawat isa, tayo din po yun. Wala nang iba. Yung maaari yung katabi mo ngayon, maaari yung nasa likod mo ngayon, maaari yung katapat mo ngayon, ano pag-i-encourage sa'yo? And to the point, may mga tao na to the extra mile pa yung encouragement. Meron may mga inaabot, may mga bagay na Tita Mira, lagi bibigyan ng itlog. By the way, Tita Mira, ano yun? Encouragement sa akin yun. Kaya ako bumibilog. Diba? And ito po, IBC Manila. Ako, I'm a living testimony and I will always say this. Iba kayong magmahal. Iba kayong mag-encourage. So, wala ako kamag-anak dito. I'm just a total stranger dito eh. Hindi ko kayo kamag-anak by blood, hindi ko kayo kamag-anak biologically. Wala kayong connection, pero isa lang kung nagka-connect sa atin, si Kristo. Hindi lang ko nagka-connect sa atin. At the way nyo akong mahalin, the way nyo pinapakita yung pagmamahal nyo po sa akin, it gives me encouragement. Kaya nga to the point, sabi ni Pastor, huwag ka nang magsalita, magpahinga ka. Sa akin po, gusto ko magsalita kasi gusto ko yung kausapin. Diba? To the point, inaano ko na dami kong bigyan, pero ang sarap kasi ibalik din. Maibalik din sa iyo na pinag-pray ko po kayo. Wala pa po yung itlog. Sabi diba? Pero isang bagay po yun na ang sarap. And tayo po ay IBC Manila. Ituloy po natin yun. Kung ginagawa na natin, ituloy natin, i-replicate din natin sa mga anak, pamangkin, or kakabaho natin yung bagay na yun. Kasi nagagawa na po natin. Paano po nasabi? To the point, may mag-text po sa inyo pag may sakit tayo. Kumusta ka na? Diba? May gamot ka ba? Ako po, nung nagka-COVID po ako, diba? Mga bukas na pinapadala niyo po. Diba? So, isang bagay po yun na it gives encouragement. And yun po yung huwag natin papabayaan. Huwag mawawala. May problema, may pagdadaanan, may dinadaanan na problema ngayon. Huwag natin kaligtaan magbigay kalakasan. At nagkakaroon tayo, makakapagbigay tayo ng kalakasan sa bawat kapatid natin. If we consider to not neglecting this God. Ay in-encourage ng sumulat ng ibus, hindi pabayaan. Hindi lang kayo basta pumunta kayo kasi isang bagay na naibibigay yung kalakasan sa kapwa ng mga. You should consider to what? Give encouragement. Excite. So, isang bagay po na dapat natin tinitingnan. It's more on just attending. It's more on committing. Committing to what? To encourage, to build up, to grow together bilang magkakapatid sa Panginoon. Church, Christian, tayo po yun. We need to encourage. Ano si gusto, Pastor eh? Huwag mo lang isipin yun. Kapit tayo mo na sa langit. Huwag mo lang tignan yun. Build up. Sabi natututo eh. Grow together. Lumako tayo sabay-sabay. Hanggang sabunin tayo ng Panginoon.
Sama-sama tayo lumalagok, sama-sama tayo kinakaharap, sama-sama tayo may problema, pero kadalasan may kasama tayo. Hindi lang tayo nag-iisa. Kasama tayo Diyos, kasama natin yung mga kapatiran natin. And that is the church. Tayo po ng church. We should encourage para sa tayo. Pinatandaan po kayo, nasa sitwasyon kayo na mahirap, mabigat. Do not forsake this habit. Hindi mo pa po kaya, in some way, makakakuha ng encouragement. Hindi lang po yun. Hindi na kayo makakakuha ng encouragement, makakapagbigay din kayo ng encouragement. Dito po ako mag-end. Ano po isang bagay na bakit may tinatawag po na ang sarap pa rin umuwi. Sinasabi lagi nila, ang sarap pa rin umuwi kung saan ka lumaki. For example, probinsya. Ang sarap balikan pa rin yung tahanan mo. Sabi nga nila, there is no place like home. Kasi bakit? Sa home, pwede kang minata ng gusto mo. Pwede kang magbukas ka kung ano-ano, walang magpipigil sa'yo. Kasi bakit? And bilang tayo, we gathered here, we are not just a typical church na alam ng mundo, na building. Tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos. Una. At pangalawa, we are family. Familya po tayo. Hindi na po kayo iba sa akin. Hindi na po iba sa inyo. Hindi na po iba yung katabi nyo ngayon. Pamilya po tayo. At kung may mas higit man pong lugar na masarap balik-balikan ay ang tahanan. Ito. Masarap balikan kasi bakit? Dito ako makakahilata. Dito ako makakaunat. Dito ako makakasigaw. Dito ako makakaiyak. Dito ako makakatawa ng maluwag. Dito ko ilalapit yung mga bigatin ko. Dito ko may open up. Kasi we are family. Kayo po tayo na. Sa atin po paglapit sa Panginoon, may ask everyone na asang sitwasyon po tayo ngayon? Are you discouraged today? Pinagdaanan ka bang mabigat na yan? Hirap na sitwasyon ko mo na. To the point, sabi nga, kagaya ng mga Jewish Christians sa Book of Hebrews, to the point, pointing out na, Lord, ito ba nagiging ko sa pagsunod ko sa iyo? Nandun ka na ba sa ganong areas? Nandun sa areas, tignan mo yung isang bagay na pinapakalala natin sa akin. Na meron kang pwedeng pagkuhanan ng lakas. Meron kang pwedeng pagkuhanan ng encouragement. May pamilya ka. Not just the biological family na meron tayo. Itong church. Yung kapatid mo sa Panginoon. Isang malaking encouragement yan sa iyo. Kaya isang bagay na dapat kinukonsider natin. Isang bagay na dapat lagi natin pinabalik. Sa ating paglapit ngayon sa Panginoon, pwede ba sabihin, Lord, nandito ako sa sitwasyon niya. Ang dami kong problema. Dami gumugulo sa isipan ko ngayon. Lord, binigay mo na pala yung pwede kong pagkuhanan ng lakas. Maliban sa iyo, Lord, may mga kapatid ko sa pananampalataya na pwede kong pagkuhanan ng lakas. May church, may body of Christ na pwede kong labitan. Lord, minsan ka, Lord, maisip ko, magawa ko, na tignan lagi yung katotohanan na yun. Na makakuha ko ng kalakasan, na may pwede ako pagkuhanan ng kalakasan. Kasi sa katotohanan naman, hindi naman talaga mawawala yung problema eh. Kasi bakit? Nandito ako sa imperfect world. Nandito tayo sa napakagulong mundo. Na kung saan, dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo.
Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya meron tayong nagigising pa natin yung mga mata natin. May lakas pa tayo kasi dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Tapos ganun lang din pala yung dahilan. Ba't lang tayo sa pwedeng pagkuha ng lakas? Binigay ng Panginoon sa atin na siya, salita niya, mga tao, nakabuha natin mananampalataya, which is the church. Kaya bilang tayo po mga kapatid, may encouragement ka. May pwede kang pakuha ng encouragement. Isa pa Panginoon. Ilalapit po namin, lumalapit po kami. Humingi po kayo ng paunanin ko. Kasi puro negatibo na yung naisip ko eh. Puro hindi na tama yung naiisip ko. Puro hindi na maganda yung naiisip kong bagay. Nakulong na ako doon sa discouragement, sa pains, sa mga bagay-bagay na wala ako. Pero Lord, the truth of the matter, there is something, encouragement, na pwede ko nakuha. Encouragement na pwede ko labitan, which is yung mga kapwa ko ng tayo. So help us, Lord. Help me na huwag kong mapabayaan, iwaklit sa isipan ko. Yung mga ganitong pagtitipon. Kasi in the first place, it gives me encouragement. At hindi lang yun, makakapagbili din ng kalakasan sa iba. Eh, patuloy pa rin nasahan din po lagi. Maaari din naman, kaya nandun tayo sa kalituan ng bagay na yun, kasi isang bagay din yung kulang sa atin. Kaya na ulit yung church, called out, mga taong tinawag ng Diyos mula sa kasalanan. Ikaw kung kapatid, kaibigan, kung wala kang naalalang pagkakataon sa buhay mo, aking nilalaro pa yan. Akin ba kunin mo yung pagkakataon na ito para nilalanin siya sa buhay. So, dami panalangin doon, sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-ibig mo na ibinigay mo po sa akin na ako po yung inibig, niligtas sa kabila ng ako yung mga salita. Patuloy, inaanyaan kita sa aking buhay, sa aking puso, kamanahan, bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. At patuloy pa ngayon, ako po ay nananampalataya mula ngayon. Hanggang sa ikaw dumating, ako po yung iniligtas at kakatapuin mo sa langit. Maraming salamat sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo patuloy. Kaya sa atin, bilang tayo mananampalataya, katagal lang mananampalataya, may encouragement tayo. Kaya pwede tayo pagugutan ng kalakasan. Ang kapwa mo mananampalataya, ang church na meron pang binigay ng Panginoon sa atin. Pwede natin pagbuhalan ng kalakasan. Minsan pa Panginoon, tinatagubilin ko po ang bawat kapatid po ng dream. Tinatagubilin ko po ang bawat isa po sa atin. Na huwag kami makain ng problema na meron po kami ngayon. Na huwag kami makain ng sistema na hindi tamang bagkus, Panginoon. Maalala namin, makonsider namin, pahalagahan namin yung mga gatong pagtitipon, Panginoon. Higit sa lahat, pahalagahan namin yung mga bagay na dapat po namin ginagawa. Maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa inyo, Panginoon, ang pagkilala, pagtataas, pagdakila. Sa daming pangalan, Panginoon, ang Panginoon.